Matapos ang 2 linggong rollback, nakamba naman ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano itong napipintong oil price hike? Nako, Jiggy, tama ka. May namumurong ang oil price hike sa susunod na linggo at base sa estimates ng kumpanyang Jetty Petroleum ay posibleng tumaas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang kada litro ng diesel, habang ang kada litro naman ng gasolina ay pwedeng tumaas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso. So ayon pa kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, tumataas ang presyo ng langis sa world market dahil nga walang nakikita yung parang hindi na umaasa sa ngayon yung mga market players na magkakaroon pa ng peace deal ang Iran at saka ang US. Sinabayan pa yan ng tumataas sa demand habang manipis naman ang supply, lalong-lalo na yung nagagaling sa Middle East. So ayon naman sa Department of Energy, sa ngayon napakahirap talagang tansyahin kung sa pataas nga ba, sa pababa o magiging steady lang yung presyo ng langis. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. It's really reacting. I can't predict really what's going to happen. What we can control lang actually says is how we react to such changes. So that's why we've been pushing for conservation, less consume less electricity, mga ganun lang makokontrol natin. But and hoarding, but on the price it's really difficult to predict. Jiggy, dahil nga hindi pa malaman kung ano ba talaga ang magiging direksyon ng presyo ng langis, sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. sa forum na inorganisa ng Economic Journalists Association of the Philippines na kahit medyo bumaba ang inflation rate ng bansa nitong nakaraang buwan o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, ay hindi pa rin tayo pwedeng magpakakampante na magtutuloy-tuloy ang pagbaba nito. Pakinggan natin ang pahayag ng BSP Governor. Weaker growth that we're seeing means we can be less aggressive in trying to tame inflation. But in the face of an unpredictable opponent, oil prices, for example, we need to keep our eye on the ball. At Gerard, sa ibang usapin, Payday Friday ngayon at maulan pa. Kumusta naman ang traffic dyan sa likuran mo? Nako, Jiggy, tama ka. Napakaraming ang dahilan para mag-expect tayo ng napakabigat na daloy ng trapiko ngayong araw na ito. Tama, tulad ng sinabi mo, Payday Friday ngayon at dahil nga sa masamang panahon, meron nga ring mga kalsadang talagang matinding inulan kaya bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Suspendido rin ang number coding scheme ngayon, hindi lamang dito sa buong Metro Manila, kundi pati dito sa mga ilang mga bayan, siyudad dito na nagdedeklara na sarili nilang coding, katulad na lang ng Makati. Ilang kalsada rin ang binaha at ayon nga sa MMDA, binaha yung MacArthur Highway sa Valenzuela, yung Pedro Hill Taft Avenue dyan sa City of Manila, yung Governor Pascual Avenue, Santolan, MH Del Pilar Street at Maysilo, MH Del Pilar Street sa Malabon, at sa Rizal Avenue, corner 11th Avenue, dyan naman sa Caloocan. Kanina nga mag-aalas 9 ng umaga, zero visibility na dyan sa bandang Ortigas, sa tapat ng isang malaking mall dyan, dahil nga sa lakas ng ulan. Nagdulot din ng babagal na daloy ng trapiko ito nga napakalakas ng buhos ng ulan kanina lamang. Jiggy, sa ngayon kung nakikita nyo dito sa aking likuran, ito ang northbound lane ng EDSA Reliance at talaga namang napakabagal ng daloy ng mga sakyan sa oras na ito. At pati na rin yung southbound lane, ito kanina minomonitor ko. Ang dulo ng traffic nito ay nandun pa sa bandang, if I'm not mistaken, bandang Timog Avenue at ang kabilang dulo niyan ay bago na magmagalyane. So, ingat lang sa lahat, medyo madulas ang kalsada at huwag tayong masyadong mabilis magpatakbo ng ating mga sakyan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.